eto pong si Sara Duterte, naglamyerda na naman sa dahig. Nagpunta na naman sa kanyang tatay. Habang atin siyang pinapasahuran, ang iniintindi niya, puro pansariling interes. Hindi po siya nagtatrabaho ng tama. Kasi nga po, eto, katulad nito, nung pagpunta niya na naman sa dahig na ito, hindi po ito trabaho ng Vice Presidente. Wala tayong maalala na nakalagay sa mandato ng Vice Presidente na kapag ang tatay mo nakulong sa ibang bansa, dalawin mo ng dalawin. 'Di ba? Wala pong ganoon eh. 'Di ba? Ngayon, dito po sa balita ng News 5, akala ko sa bilyonaryo, sa News 5 ko pala 'to nakita. Ayan po. News 5 po 'yan. News 5 na account nila. Sabi dito, pumayat siya ng sobra. Sa pagbalik ni Vice President Sara Duterte sa Dahig, Netherlands, ibinahagi niya ang pagpayat ni Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling nakadetine sa International Criminal Court Detention Center. Hindi niyo po siya nakita na ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Wala naman siyang nararamdaman daw, sabi ng bise. At dito po sa caption ng litrato, dito sa litrato, sa caption, una niyang nasabi noong pumasok ako, yung braso ko raw ay doble ng braso niya. So, si Sara Duterte, nakita natin kapag yan naka-t-shirt, di ba, medyo medyo malaki yung braso niyan eh. Dahil si Sara ay chubby, 'di ba? Hindi naman siya yung payat talaga eh. Chubby siya. Okay, eto, nasaan ba 'to? Hanap tayo ng isang litrato ni Sara. Ayun, ito. Isang litrato ni Sara na makikita yung kanyang braso. Ayun, ito, ang laki ng braso. Ayan oh. 'Di ba? Parang hita ko na 'yan yung braso ni Sara eh. Kita niyo naman laki ng braso, 'di ba? So hindi ganoon kataba. Hindi ganoon kapayat si Digong kasi kung ganito kalaki braso ni Sara, tapos doble to ng braso ni Digong. At the age of 81, parang hindi naman ganun kapayat si Digong siguro. 'Di ba? Kasi hindi naman natin nakikita si Digong. September pa yata lalabas si Digong sa hearing, 'di ba? Kumbaga, ito'y na lang, pag na lang 'to ni Sara. Paawa effect na lang. Sa mga DDS para mas lalong maawa mga DDS, para mas lalong maawa yung mga supporter nila, mga naniniwala sa kanila, 'di ba? Pero yung pagpayat ni Digong, yan ay dahilan na lang siguro na hindi siya ganong nakakakain ng tama dahil nga ang pagkain doon, European na country yun eh. 'Di ba? Hindi naman katulad dito sa Pilipinas na may mga gulay-gulay, may mga chop suey, pakbet. Pero doon sa Dahig siguro, meron mang gulay, hindi siguro katulad ng gulay na luto dito sa atin. Kaya si Digong hindi nakakakain ng maayos siguro pero yung sabi nga ng ating Yuse Claire Castro, wala namang dapat pagkabahala patungkol dito kay Digong. Kasi nga eto namang si Digong, ayon mismo kay Sara Duterte, ayon mismo sa dating asawa, maayos naman daw ang kalagayan. Diba? Pero nakita natin si Harry Roque, parang alam mo yung OA kung magsalita. Ang sabi ni Harry Roque, kung wala naman daw talagang ebidensya laban kay FPRRD, pauwiin na lang daw. Ano wala ebidensya? Libo-libo nga ebidensyang pinapasa ng mga nagdemanda kay Digong sa ICC. Bobo rin to si Roque Huhulihin ba ng ICC yan? Ng Interpol yan kung walang ebidensya? Tanga rin to si Harry Roque
Ngayon, yung naratibo lagi po na pagpayat, namayat, 'di ba? Butot balat. Yung naratibong ganyan, gamit na gamit ngayon ng mga DDS, gamit na gamit ng mga pamilya ni Digong para para makakuha ng awa at simpatya sa mga Pilipino. Pero hindi nila naisip, 'di ba? Hindi nila naisip eh. Buti pa nga si Digong butot balat na lang eh. Buti pa nga si Digong namayat lang. Eh yung mga biktima ng EJK, buto na lang ngayon. Baka nga hindi na lang buto, baka wala na talaga. Yung mga biktima, dito sa 34 na sabungero, buto na lang. At nandoon sa ilalim ng tali. Di swerte pa nga si Digong eh. Kasi si Digong, hindi siya naging buto na lang. At least, butot balat. May balat pa. Buhay pa. Humihinga pa. Diba kaya, yung parang paawa effect nila na yan. Diba? Parang, nung nakaraan, binebenta yung bahay. Diba? Nung nakaraan, alam mo yung ang mga didis, nakakawa si tatay. Binebenta yung bahay. Ano nakakaawa doon? Eh napakamahal ng property na yun. Buti sana kung gitnang bukid yung nakapwesto yung bahay ni Digong. Gitnang bukid, nasa liblib na lugar, walang mga kapitbahay. Yon, baka nakakaawa nga, mura na nga lang, ibinebenta pa. Hindi nyo ba alam yung pinagtayuan ng bahay ni Digong na yon? Aba, mababa ang 15 million doon. Sa bentahan nun. Hindi yata nila nakita yung nakalagay doon. Tawagan daw yung numero at sabihin kung magkano yung offer. Imaginein mo bahay ni Digong parang pinapasubasta, parang pinapabidding. Ibig sabihin, napakalaki ng halaga doon na nung pwesto na yun, nung halaga ng bahay na yun. Saka hindi lang yun ang bahay ni Digong. Alam ni Trillanes yan, napakaraming bahay ni Digong. Kaya po yung ganong naratibo na parang aping-ape, kawawang-kawawa si Digong. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Hindi nyo na maloloko ang mga matatalinong Pilipino. Kasi, sa amin, na mga matatalino, yung mga ganyan drama na yan, wala na effect sa amin yan. Hindi na yan tatalab, hindi na yan kumbaga yung parang isipin namin talagang kawawang-kawawa si Digong namayat. Buti nga siya namayat lang eh. At least kumakain pa. Nakikita pa niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Yung mga biktima ng EJK, yung mga biktima ng itong mga 34 na sabungero. Diba? Wala nang pag-asa. Buto na lang talaga. Yung iba nga, di ba, hindi na nga nakita. At least si Digong, makikita nyo pa yan pag nag-hearing ulit. Di ba, kaya, yung mga ganyang naratibo nitong mga DDS, itong si Harry Roque, tignan ka, saan ba yung video ni Harry Roque? Meron niyang video si Harry Roque, na kunwari, parang, alam mo yung anong siya kay Digong? Alam mo, kawawang kawawa. Ayan eto. Ito yung sabi ni Harry Roque. On Miss Elizabeth Zimmerman's Skin and Bone Statement, siguro naman hindi mo na kailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Masama ang loob o masakit daw ang kalooban. Buti nga siya, masakit lang kalooban niya.
Hindi niya naisip na ang yung mga tao na naperwisyo ni Digong wala na, hindi kahit nga yung buto hindi na nakita eh. Ito. Frustrating po sa akin. Tuwing bukong ko yung napaka-frustrating po sa akin. Tuwing bukong ko yung kauna-una ang Pilipino na nakapasok sa roster ng ICC List of Lawyers, pero hindi ko po siya madepensahan. Dahil ako mismo hinabol ng mga pang-actor sa bansa. Ang hearing ko nga po sa 15, kauna-una ang hearing. Hindi po ako kumuha ng abogado, ako nagtatayo ng abogado para sa akin sa hearing. At isang pampers back sa book evidence at susumitik ko. Malungkot po kasi kung hindi naman ako hinabol ng mga walang yan, mga bagag na kanyang, siguro nga nagugol ko yung aking karanasan bilang abogado para matulungan si Tatay Digong. Pero kinakailangan ko ng remedyo. At ako po'y nalulungkot na sabihin na parang wala na tayong remedyo makukuha sa ICC. Bakit? Ang ICC po ngayon, ang pinaglalaban, yung manatili sila bilang isang hukuman. Dahil bukod po kay Tatay Digong, wala na silang linilitis na kaso. At yung huling pagpupulong ng mga bansa na miyembro ng ICC, pinatawag na Assembly of State Parties, pinag-usapan na kung dapat magpatuloy ang ICC dahil wala naman sila mga huling mga akusado. Kaya tumantuwa talaga sila noong ang bangat administrasyon ni Marcos ang siya pang nag-surrender kay Tatay Digong na hindi pa humihingi ng kooperasyon ang ICC sa pamamagitan niya ng kidnapping. Diba? Kita nyo. Buti nga sa'yo, Rockway. Buti nga sa'yo kung ano may sitwasyon mo ngayon. Tama lang yan sa'yo. Karma mo yan. Diba? Frustrated daw siya. Dahil hindi daw niya magamit yung kanyang pagiging abogado ng ICC kay Tatay Digong. Tatay Digong tawag niya Tatay Digong. Meron bang tatay binaon ka sa utang? Meron bang tatay na yung mga anak pinapagurgur? Ginumon sa sugal? Kung tawagin yung tatay parang tatay niyo talaga. Hindi niyo alam perwisyon dala niya hanggang ngayon. Utang ng Pilipinas na dagdagan ng 7 trilyon tayo nagbabayad. Kaya ako, alam nyo, nung dati tinatawag ko yung Tatay Digong. Pero nung malaman-laman ko na 7 trilyon ang utang na iniwanan niyan sa ating bansa at tayong mga Pilipinong magbabayad, hindi niya deserving na tawaging tatay. Kasi ang tatay na nagmamahal sa mga anak, hindi tayo gugumunin sa sugal. Hindi tayo ipapagurgur. Hindi tayo ibabaon sa utang. Diba? Yan ang tatay. Yun ang mabuting tatay. Yung hindi tayo babaon sa utang. Pero etong si Digong, binaon tayo sa utang. Ngayon, hindi na kasalanan ni PBBM yun. Kung yung buhay mo ngayon, Harry Roque, ay tingin mo'y perwisyo ka. Na parang aping-api ka. Hindi na kasalanan ni PBBM yun. Abay, pinapasagot ka lang naman sa Congress. Hinihingi lang naman yung iyong salin. Ano na nangyari? Bigla nang sabi hindi na siya nakapunta at nagtago na. Ano ba meron sa salin mo tayo mong pakita sa mga kongresista? Diba? Ibig sabihin may tinatago ka. Ibig sabihin meron kang ayaw na malaman ng mga Pilipino na katotohanan mula sa'yo. Ngayon isisisi mo lahat kay PBBM. Pati naman tong si Sara sinasabi si Harry Roque daw ginigipit daw ng gobyerno. Paano ginipit ng gobyerno yan? Siya mismo gumawa ng katarantaduhan niya eh. Diba? Ang tagal ng hearing ng Quadcom. Tapos malaman-laman natin biglang lumutang yung pangalang Harry Roque kasi nga sinamahan niya si Cassandra Leong doon sa PCSO ba o PAGCOR para magbayad na nga utang tong pogo ni Cassandra Leong. Diba? Doon na nagkaalaman doon na lumabas ang mga sikreto nila na meron pala silang mga
transaksyon na may connection sa Pogo, mga Pogo na illegal, mga Pogo na mayroong mga nangyayaring krimen. Kaya walang kasalanan si PBBM doon, di ba? Kaya dito na kung pumayat man si Digong sa ICC, kasalanan ni Digong yun. Inamon niya ICC. Umalis tayo, inalis niya ang Pilipinas sa ICC. Na dapat pala hindi. Dahil kung hindi tayo umalis sa ICC, abay baka hanggang ngayon, wanted lang siya ng ICC. Pero hindi natin siya isinusuko. Pwede siyang hindi isuko ni PBBM doon. Kaya lang, dahil nga umalis tayo sa ICC at meron tayong pakikipagtulungan sa Interpol, Interpol lang ginamit ng ICC. Yung interim release, napakadali lang sana. Kaya lang, bumaklas tayo sa ICC. Di ngayon, malaking problema ng kanyang mga abogado, malaking problema ng kanyang mga alipores. Malaking problema ng kanyang anak. Tapos nalaman-laman ko pa, wala palang rules ang ICC na pwedeng mag-bail. Si Digong, wala pong bail sa ICC. Interim release lang. Kaya lang hindi na tayo miyembro, kaya malabo na yung interim release. Problema na nila yan, di ba? Kasalanan ni Digong yan, di naman natin kasalanan yan eh. Kaya lang, ang masama, katulad ni Harry Roque, nililigaw yung mga tao. Isinisisi kay PBBM ang mga nangyari kay Digong, na dapat wala namang kasalanan si PBBM. Dahil si Digong naman ang umalis sa ICC, na yon ang nagpapahirap ngayon kay Digong. Dan Zeno, paawa, leche. Correct po, karma na yun talaga, Ate Rose. Yun nga. Ba't ganun? Pumuputi ako kapag Okay, sana wala na rin balat. Okay, Ate Rose, sana dito pag may diabetes, yung rice limited lang, kaya nasa food health si Digong. Kung sa Pinas yan, siguro mas tegi. Okay. Lemon candy, pag tayo mga walang kaya sa gobyerno, makukulong na agad. Pero ang may kaso na may kaya, namamasyal lang at free kahit saan mapunta, walang pakialam ang gobyerno. Tama ba ako, kabsat? Mali po kayo. So ako po'y magpapaalam na sa inyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momwa chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.